Ang tsokolate ay hindi lamang panghimagas sa Pilipinas. Ito ay pasalubong, regalo, pang-snack ng mga bata, comfort food kapag pagod ka. Ngunit may isang katotohanan na bihirang pag-usapan. Sa mga independent laboratory tests sa mga nakaraang taon, ilang kilalang international chocolate brands ang natagpuang may lead at cadmium, dalawang heavy metals na maaaring makasama sa kalusugan kapag paulit-ulit na nakakain. Ang lead ay isang neurotoxin, walang safe level para sa mga bata. Ang cadmium ay naiipon sa kidneys at buto sa paglipas ng panahon. At ang mas nakakabahala, ang ilan sa mga brand na ito ay ibinebenta rin dito sa Pilipinas. Hindi ito obscure imports. Ito ang mga chocolate bars na makikita mo sa grocery, sa convenience store, at sa online shopping apps. Bukod sa heavy metals, ang global cocoa industry ay matagal nang nasasangkot sa mga ulat ng child labor sa West Africa, kung saan nanggagaling ang malaking bahagi ng cocoa beans ng mundo. May mga kaso na umabot pa sa pinakamataas na korte sa Amerika. Hindi lahat ay nagresulta sa parusa. Ngunit ang mga dokumento at investigative reports ay malinaw. Ang child labor ay hindi isolated issue. Habang kumakain tayo ng tsokolate bilang treat, may mga batang nagtatrabaho sa ilalim ng araw. May hawak na itak, nagbubuhat ng mabibigat na sako ng cocoa pods. At ang mga kumpanyang ito ay kumikita ng bilyong-bilyong dolyar bawat taon. Ngayon, hindi natin sinasabing bawat piraso ng tsokolate ay mapanganib. Ngunit kapag ang testing ay nagpapakita ng measurable heavy metals at ang sourcing ay may paulit-ulit na issue sa transparency, hindi ba't karapat-dapat tayong magtanong? Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang 8 chocolate brands na dapat pag-isipan ng mabuti bago gawing regular na snack sa bahay. May ilan dito na nakamarket pa bilang dark o mas healthy option. Ngunit sa testing, sila pa ang may mas mataas na heavy metal levels. Manatili hanggang dulo dahil ang brand number 8 ang may pinakamataas na naitalang kontaminasyon sa mga sinuring produkto. Simulan natin. Numero 1. Hershey's. Iconic, pero may mabibigat na tanong. Ang Hershey's ay halos simbolo ng tsokolate. Matagal na itong nasa merkado, kilala, abot kaya, at ibinibenta rin dito sa Pilipinas. Ngunit, sa independent laboratory testing sa US market, natagpuan ang lead at cadmium sa ilang Hershey's chocolate products sa antas na lumampas sa mahigpit na safety thresholds para sa regular consumption. Ang lead ay hindi dapat nasa katawan ng bata. Kahit maliit na exposure ay maaaring makaapekto sa pag-aaral, pag-uugali at brain development. Ang cadmium naman ay hindi basta lumalabas sa katawan. Naiipon ito sa kidneys at buto. At ang mas nakakagulat, hindi ito isolated incident. Ilang dark at milk chocolate samples mula sa malalaking kumpanya ay may measurable contamination. Ang tanong ngayon, kung global ang sourcing ng cocoa at ang parehong brand ay ibinebenta sa Pilipinas, gaano tayo kasigurado na mas mababa ang level dito? Walang inilabas na hiwalay na laboratory data sa Pilipinas, ngunit walang garantiya na magkaiba ang cocoa sourcing para sa bawat bansa. Bukod sa heavy metals, may isa pang issue. Ang karamihan sa mass market milk chocolate bars ay may mas maraming sugar kaysa cocoa. Ang unang sangkap ay kadalasang sugar, hindi cocoa. Hindi cocoa butter, sugar. Ibig sabihin, ang kinakain ng mga bata ay hindi high-quality chocolate, kundi candy na may kaunting cocoa. At pagdating sa sourcing transparency, matagal nang nasa ilalim ng pressure ang industriya dahil sa child labor report sa West Africa. Ang Hershey's at iba pang malalaking kumpanya ay naglabas ng sustainability commitments. Mulit ang mga investigative reports ay patuloy na nagtatanong kung sapat ba ang verification at enforcement sa mga farm. Hindi ito conspiracy, ito ay documented global issue. Ang punto ay simple. Kung ang produkto ay may heavy metals findings sa testing, kung may supply chain controversy, at kung ang pangunahing sangkap ay sugar, hindi ba't dapat mas maingat tayong mga consumer? At tandaan, ang tsokolate ay hindi kinakain isang beses lang. Ito ay snack, pangbaon, pangregalo, paulit-ulit.
Sa susunod, pag-uusapan natin ang isa pang global giant na mas malawak pa ang controversy pagdating sa child labor allegations. Numero 2. Nestle. Matagal lang nasa gitna ng child labor controversy. Ang Nestle ay isa sa pinakamalalaking food corporation sa mundo. Ang kanilang mga chocolate products tulad ng Crunch at iba pang branded bars ay mabibili rin sa Pilipinas. Ngunit pagdating sa cocoa sourcing, ang pangalan ng Nestle ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga ulat at legal filings na may kaugnayan sa child labor sa West Africa. Sa loob ng mahigit 2 dekada, may mga kaso at investigative reports na nag-aakusa na ang ilang cocoa sa supply chain ng malalaking kumpanya ay nagmula sa mga farm kung saan nagtatrabaho ang mga bata. Ilan ay wala pang 15 taong gulang. Ang ilan sa mga kasong ito ay umabot pa sa pinakamataas na korte sa Amerika. Hindi nagkaroon ng final liability ruling, ngunit hindi rin nabura ang pangunahing tanong. Sapat ba ang ginagawa ng mga kumpanya upang tiyakin na walang child labor sa kanilang supply chain? Habang ang mga kumpanya ay nagsasabing may sustainability program sila, patuloy pa rin ang mga ulat na ang monitoring ay hindi ganap na epektibo. Isang mahalagang detalye, karamihan ng global cocoa ay nagmumula sa West Africa. Ibig sabihin, kung global ang brand, malaki ang posibilidad na pareho ang sourcing para sa iba't ibang merkado, kabilang ang Pilipinas. Hindi natin sinasabing ang tsokolate na nasa istante dito ay galing sa child labor. Ang sinasabi natin, ang global supply chain ay may documented risk. Bukod sa ethical issues, may mga testing din na nagpakita ng measurable levels ng lead at cadmium sa ilang produkto ng malalaking kumpanya, kabilang ang mga brand na nakatarget sa mga bata. Kapag ang isang produkto ay parehong may heavy metal findings at may sourcing controversy, dapat bang basta na lang tayong umasa sa marketing? At pagdating sa ingredients, tingnan ang label. Maraming mass market chocolate bars ang may sugar bilang unang sangkap, corn syrup, artificial flavor, vegetable oils. Ang cocoa content ay kadalasang mas mababa kaysa sa inaakala ng consumer. Ang masaklap, ang packaging ay kadalasang makulay, may cartoon characters at malinaw na nakatarget sa mga bata. Kapag ang target market ay bata, mas mataas ang responsibilidad. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isa pang malaking international brand at ang usapin ng artificial dyes, additives at palm oil. Numero 3. Mars, M&M's, Snickers at ang tanong sa additives at sourcing. Ang Mars Incorporated ang gumagawa ng ilan sa pinakasikat na chocolate products sa mundo. M&M's, Snickers, Milky Way, Twix. At oo, mabibili rin ang mga ito sa Pilipinas. Sa ingredient analysis ng ilang produkto sa US market, may ilang bagay na dapat pag-isipan ng mabuti. Una, artificial food dyes. Ang M&M's ay kilala sa makukulay nitong coating. Ngunit ang mga kulay na ito, tulad ng Red 40, Yellow 5, Yellow 6, Blue 1, ay synthetic dyes. Sa Europa, ang ilang produktong may ganitong dyes ay kinakailangan may warning label dahil sa posibleng koneksyon sa hyperactivity sa mga bata ayon sa ilang pag-aaral. Sa US at sa Pilipinas, pinapayagan ng mga ito basta pasok sa regulatory limits. Ngunit ang tanong ay hindi lamang legal ba ito, kundi kailangan ba talaga ito? Bakit kailangang petroleum-derived dyes ang ilagay sa tsokolate na pangunahing kinakain ng mga bata? Ikalawa, ingredient composition. Sa maraming mass market bars, ang unang sangkap ay sugar, hindi cocoa butter, sugar. Kasunod nito ay corn syrup o vegetable oils. Kapag mas maraming sugar at mas konting cocoa solids, mas mababa ang nutritional value at mas mataas ang glycemic load. Ikatlo, heavy metals. Sa ilang independent testing sa US, may mga dark chocolate products mula sa iba't ibang malalaking brand na nagpakita ng measurable lead at cadmium. Tulad ng nabanggit kanina, mas mataas ang posibilidad nito kapag mas mataas ang cocoa content. Hindi ito nangangahulugang bawat produkto ay mapanganib, ngunit ipinakita nito na hindi perpekto ang quality control sa industriya. Ika-4, palm oil. Ang ilang confectionery products ay gumagamit ng palm oil o palm kernel oil.
Ang global palm oil industry ay matagal nang inuugnay sa deforestation at habitat destruction sa Southeast Asia, kabilang ang ilang bahagi ng rehiyon natin. May mga kumpanya na nagsasabing sustainable ang kanilang palm oil sourcing, ngunit ang verification at enforcement ay patuloy na pinagdedebitahan. Kapag pinagsama mo ang artificial dyes, mataas na sugar, vegetable oils at documented sourcing concerns, hindi ba't may karapatan tayong maging mas mapanuri? At tandaan, ang mga brand na ito ay hindi niche imports. Ito ang mga produkto na nakikita ng mga bata sa checkout counter. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang brand na madalas iregalo tuwing Valentine's at Pasko at kung bakit may mga tanong tungkol sa tunay na kalidad ng kanilang chocolate. Numero 4. Russell Stover. Regalo ba talaga o murang formulation lang? Kapag Valentine's Day o Pasko, madalas nating makita ang mga kahon ng tsokolate na may gold foil at eleganting packaging. Isa sa mga kilalang brand sa US market ay Russell Stover. At oo, may ilang produkto nito na mabibili rin sa Pilipinas sa imported sections at online sellers. Ngunit kapag binuksan mo ang kahon at binasa ang ingredient list, ibang kwento ang makikita mo. Sa ingredient analysis ng ilang produkto sa US market, ang pangunahing sangkap ay sugar. Kasunod nito ay corn syrup at vegetable oils, hindi cocoa butter. Kapag ang cocoa butter ay pinalitan ng palm kernel oil o iba pang vegetable oils, ang produkto ay technically compound chocolate, hindi traditional chocolate. Legal ito, pinapayagan ito. Ngunit malinaw ang pagkakaiba sa kalidad. Ang compound chocolate ay mas mura gawin, mas matagal ang shelf life at mas stable sa init. Ngunit iba ang texture at lasa kumpara sa tunay na tsokolate na may mataas na cocoa butter content. Isa pang concern na madalas banggitin sa consumer reviews ay ang paggamit ng artificial vanilla sa halip na natural vanilla extract. Ang artificial vanillin ay maaaring gawa sa synthetic sources. Muli, legal. Ngunit ito ay cost-saving measure. Kapag ang produkto ay marketed bilang premium box chocolate, ngunit ang formulation ay heavily optimized para sa presyo, dapat bang tawagin itong high quality? May isa pang practical na usapin. Ang mga box chocolates ay dinisenyo para tumagal sa istante ng ilang buwan. Ibig sabihin, maaaring hindi ito fresh mula sa factory. Hindi ito spoilage issue, kundi flavor degradation sa paglipas ng panahon. Sa Pilipinas, kung imported ang produkto, may dagdag pang shipping at storage time bago makarating sa consumer. Hindi ito automatic na problema, ngunit ito ay factor na dapat isaalang-alang. Kapag pinagsama mo ang mataas na sugar, vegetable oils sa halip na cocoa butter, artificial flavoring, mahabang shelf life, ang tanong ay simple, binabayaran ba natin ang kalidad o ang packaging? Hindi natin sinasabing mapanganib ang produkto. Ang sinasabi natin, huwag magpaloko sa kahon. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang brand na kilala sa holiday-shaped chocolates at kung bakit hindi lahat ng mukhang tsokolate ay legal na chocolate. Numero 5. Palmer. Mukhang tsokolate, pero tsokolate ba talaga? Tuwing Pasko at Easter, makikita sa ilang imported sections at online shops sa Pilipinas ang mga holiday-shaped treats mula sa Palmer. Mga kuneho, Santa at iba pang makukulay na figure. Mukhang tsokolate, amoy tsokolate, pero kapag binasa mo ang label, ibang usapan. Sa US food standards, ang isang produkto ay maaari lamang tawaging chocolate kung ang pangunahing fat component nito ay cocoa butter. Kapag pinalitan ito ng palm kernel oil o ibang vegetable oils, hindi na ito maaaring legal na tawaging tsokolate. Kadalasan, ang label ay chocolatey o chocolate-flavored. Sa ilang produkto ng Palmer, ang unang sangkap ay sugar, kasunod ang palm kernel oil. Ang cocoa solids ay nasa ibabang bahagi ng listahan. Ibig sabihin, mas marami ang asukal at vegetable oil kaysa tunay na cocoa. Legal ito, pinapayagan ito. Ngulit malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na tsokolate at chocolate-flavored candy. Bakit ito ginagawa? Dahil mas mura ang vegetable oils kaysa cocoa butter, mas matagal din ang shelf life, mas stable sa mainit na klima tulad ng sa Pilipinas. Ngulit ang tanong ay hindi kung legal ba ito. Ang tanong ay alam ba ng consumer ang pagkakaiba? Maraming magulang ang bumibihi ng holiday chocolates bilang treat para sa mga bata.
Ngunit kung ang produkto ay pangunahing sugar at palm oil, dapat bang ituring ito bilang simpleng candy kaysa tsokolate? Ang packaging ay cute, makulay, target ang mga bata. Pero kapag binasa mo ang ingredient list, malinaw na hindi ito high cocoa product. Isa pang punto, ang ganitong uri ng produkto ay hindi kilala sa transparency pagdating sa cocoa sourcing. Wala ring malakas na public commitment sa ethical supply chain kumpara sa ilang fair trade brands. Hindi ito akusasyon, ito ay obserbasyon batay sa publicly available ingredient information at labeling standards. At kapag pinagsama mo ang minimal cocoa, mataas na sugar at vegetable oils, malinaw na ito ay cost-driven formulation. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang brand na kilala sa classic box chocolates at eleganteng presentasyon, ngulit may mga tanong tungkol sa freshness at ingredient quality. Numero 6. Whitman's, eleganteng kahon, pero ano ang laman? Ang Whitman's Sampler ay isang klasikong box chocolate brand sa Amerika. Makikita rin ito minsan sa imported goods section sa Pilipinas at sa online sellers. Sa unang tingin, premium ang dating, gold foil, eleganteng design, parang high-end na regalo. Pero kapag tiningnan mo ang ingredient list at formulation style, may ilang tanong na lumilitaw. Una, chocolate coating. Sa ilang varieties, ang coating ay hindi purong cocoa butter chocolate, kundi compound coating. Ibig sabihin, gumagamit ng vegetable oil sa halip na cocoa butter. Ito ay mas mura at mas matibay sa init. Sa Pilipinas, kung saan mainit ang klima, mas stable nga ito. Ngunit iba ang texture at lasa kumpara sa tunay na tsokolate. Ikalawa, cream centers. Maraming feeling ang gumagamit ng sugar, corn syrup at artificial flavoring bilang pangunahing sangkap. Ang tunay na prutas o tunay na cream ay kadalasang minimal. Hindi ito illegal, standard practice ito sa mass production. Ngulit kapag ang produkto ay nakamarket bilang premium gift chocolate, dapat bang mas mataas ang kalidad ng sangkap? Ikatlo, shelf life. Ang mga box chocolates ay dinisenyo para manatili sa istante ng matagal. Ibig sabihin, maaaring ilang buwan na itong nakastock bago mabili. Ang preservatives at formulation adjustments ay tumutulong para hindi ito madaling masira. Ngunit kahit hindi unsafe, ang lasa at freshness ay maaaring hindi na optimal. Kapag imported pa ang produkto at may shipping time papunta sa Pilipinas, mas humahaba ang chain bago ito makarating sa consumer. Hindi ito automatic na problema, ngunit ito ay factor na dapat alam ng bumibili. Ikaapat, transparency. Sa mga mass market box chocolate brands, kadalasang limitado ang impormasyon tungkol sa cocoa sourcing. Walang malinaw na detalye kung saan galing ang beans o kung may third-party ethical verification. Sa panahon ngayon, kung saan documented ang global issues sa cocoa farming, dapat bang sapat na ang trust the brand? Ang packaging ay maaaring mukhang mahal, ngunit ang tunay na sukatan ay ang ingredient list. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang brand na madalas itinuturing na premium, ngunit sa testing, hindi naman gaanong naiiba sa mas murang produkto. Numero 7, Ghirardelli. Premium presyo, pero premium ba talaga? Ang Ghirardelli ay madalas ituring na mas mataas ang kalidad kumpara sa karaniwang candy bars. Mas mahal, mas eleganteng packaging, mas dark ang image. At oo, mabibili rin ito sa Pilipinas. Ngunit sa independent laboratory testing sa international market, ilang dark chocolate products mula sa Ghirardelli ang nagpakita rin ng measurable levels ng lead at cadmium, katulad ng mas murang brands. Hindi ibig sabihin nito na unsafe ang bawat bar. Ngunit ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Mas mataas na presyo ay hindi automatikong nangangahulugan ng mas mababang contamination. Ang cadmium ay natural na naaabsorb ng cocoa plants mula sa lupa. Mas mataas ang cocoa content, mas mataas ang posibilidad na mas concentrated ito sa final product. Kaya kapag ang produkto ay nakamarket bilang healthy or dark chocolate, dapat nating tanungin, ano ang kabuuang larawan? Bukod dito, sa ilang ingredient analysis, ang sugar content sa ilang dark varieties ay mas mataas kaysa inaasahan para sa premium chocolate. Ang paggamit ng soy lecithin bilang emulsifier ay normal sa industriya. Ngunit kapag masyadong marami, maaaring indikasyon ito ng cost optimization sa cocoa butter. Hindi ito illegal, ngunit hindi rin ito luxury level formulation.
Numero 8. Hershey Special Dark, pinakamataas na contamination sa testing. Sa ilang independent testing na isinagawa sa US market, ang Hershey Special Dark ang isa sa mga may pinakamataas na combined lead at cadmium reading sa mga major brands. Ang irony, ito pa ang nakamarket bilang mas healthy dahil sa mas mataas na cocoa content. Ngunit mas maraming cocoa solids ay nangangahulugan din ng mas maraming lugar kung saan maaaring makonsentrate ang heavy metals. Kung regular itong kinakain, lalo na ng mga bata o buntis, dapat ba ito ang piliin? Hindi natin sinasabing agad itong itapon. Ang sinasabi natin, huwag gawing araw-araw na pagkain. Ano ang mas ligtas na approach? Piliin ang may malinaw na fair trade o ethically sourced certification. Basahin ang ingredient list. Cocoa at cocoa butter dapat ang pangunahing sangkap. Iwasan ang sobrang artificial colors at additives. Huwag umasa sa branding. Basahin ang label. Limitahan ang consumption, lalo na sa mga bata. Ang tsokolate ay maaaring treat, pero hindi lahat ng treat ay pareho ang kalidad. At kapag ang industriya ay kumikita ng bilyon-bilyon, hindi sila magbabago hanggat hindi nagbabago ang consumer. Kung nakatulang ang video na ito, pindutin ang like button. Mag-subscribe para sa mas marami pang investigative breakdowns ng mga produktong binibili natin araw-araw dito sa Pilipinas. I-share ito sa mga kaibigan at pamilya. At sabihin sa comments, anong chocolate brand ang madalas mong bilhin? Magbabago ka ba pagkatapos ng video na ito? Salamat sa panonood hanggang dulo. Maging mapanuri. Maging informed. Huwag basta magtiwala sa packaging.